Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, nais ko pong magbahagi sa inyo ng aking refleksyon tungkol sa pananampalataya. Ang talata na ating pagbabasehan ay makikita sa Hebreo chapter 11 verse 1. Kadalasang ginagamit ang mga talata mula sa Hebrews chapter 11 sa memorial services kung saan nababanggit ang mga naging tapat na mananampalataya at tagasunod ng ating Diyos at maging ang kanilang di pangkaraniwang kontribusyon. Ngayong araw na ito, nais ko pong ibahagi ang ilan sa kanila upang tayo ay mabigyan ng inspirasyon na tulad nila ay tumugon din tayo sa tawag ng Diyos at maging kamang gagawa sa pagbahagi at pagsasabuhay ng mabuting balita bilang mananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos. Ano nga ba ang pananampalataya? Bakit mahalaga na taglayin ito ng isang individual? Ayon sa mga talatang ating pinagbabatayan sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang mga ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil dito, nais ko pong bigyang diin ang tatlong mga salita na nabanggit bilang pagkakahulugan sa pananampalataya na magsisilbing aral o mensahe para sa ating lahat sa araw na ito. Kumuha po ako ng kahulugan ng salitang katiyakan, pag-asa, at paninindigan sa Google. Una, katiyakan. Sa hiram na salita, assurance. Ang katiyakan ay kalagayan ng pagiging tiyak at walang anumang pag-aalinlangan, pagdududa, o pag-aatubili sa isang bagay o pangyayari. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng katiyakan o kapanatagan dahil alam o kilala natin kung sino ang sinasampalatayanan natin o kung sino ang nangako sa atin. Halimbawa, nakakatiyak akong masarap ang ulam na maiahain mamaya dahil si Chef Boy Logro ang nagluto. The assurance comes from knowing that they are or he is experienced and that he cook with experience and that he is used or we are used to his cooking. Kumbaga, proven and tested, tried and true. Sa mas malalim na aspeto bilang halimbawa, kung binabasa at isinasabuhay natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, nakakatiyak ako na tatanggap ako ng buhay na walang hanggan dahil sa aking pananampalataya. Dahil kilala ko kung sino ang nangako, ang Diyos na laging totoo at tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa, inaasahan or hope. Pag-asa ang damdaming nagpapasigla sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin, ito ay damdamin na magiging maayos ang lahat. Kapag umaasa tayo, tayo ay umaasam ng mga hangarin at makatuwirang pagtitiwala. Ano-ano ba ang mga bagay na inyong inaasahan? Ano-ano ba ang mga bagay na inyong inaasam? Nakikita nyo na ba ang mga ito? Hawak nyo na ba ang mga ito sa inyong mga kamay? Hindi. Pero, bakit patuloy kayo or patuloy tayong umaasa? Dahil, katulad ng binanggit ko kanina, kilala nyo kung sino ang inyong inaasahan. Nakatitiyak ako, nakatitiyak tayo dahil ang Diyos ang ating inaasahan. Marahil narinig nyo na ang kasabihang, habang may buhay, may pag-asa. Pero para sa ating mga Kristiyano,
Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng buhay. Dahil ang pag-asa ay galing sa Diyos at ang nagbibigay buhay sa atin ay ang Diyos. Kaya, habang may pag-asa, may buhay. So, brothers and sisters in Christ, I urge you to build your hope in Jesus. Pangatlo, paninindigan, our stand or affirmation. Ito ay sinasabing dahilan o pagkilos ng tao sa isang sitwasyon. Ito ay ang ganap na pagtupad sa isang ideya o pag-iisip o pagtupad sa isang pangako. Ito rin ay pagkakaroon ng responsibilidad o prinsipyong may pagtitiwala sa sarili sa nagawang desisyon. Ang mga tao ay kadalasang pabugso-bugso sa kanilang mga desisyon, ngunit hindi naman napapanindigan ang kinahihinat ng resulta ng kanilang mga gawa. Ngunit kung ikaw ay tapat na mananampalataya, dapat meron kang paninindigan. At ang stand, prinsipyo, paniniwala o paninindigan mo ay dapat nakabatay din sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa kautusan ng Diyos ay sinasabing huwag kang magnanakaw o huwag kang papatay. Ngunit, ibinoboto mo naman ang mga taong magnanakaw o mamamatay tao. Parang sinusuway mo na rin ang kautusan ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng iyong stand o paninindigan, ay pinahihintulutan mong may manakawan o may mamatay sa kamay ng taong masama. Your political views must be in line with your Christian beliefs. Hindi yun dapat nating paghiwalayin dahil hindi yun mapaghiwalay. Isa pang halimbawa, ikaw ay taong mapanalangin na laging pinagdarasal ang iyong kalusugan. Lord, please make me healthy and strong. Pero wala namang humpay ang iyong pag-inom ng alak at paninigarilyo. Wala ring mangyayari dahil hindi natin inaaksyonan o hindi tayo kumikilos. Let us remember, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Now, after having all these definitions, let me ask you, kamusta ang iyong pananampalataya? Masasabi mo bang nakatitiyak kang tatanggap ka ng buhay na walang hanggan kung sakaling mamamatay ka na? Nabubuhay ka ba ng may pag-asa o napupuno ang iyong puso ng takot at pangamba? Mayroon ka ba o naaayon ba sa kalooban ng Diyos ang iyong mga paninindigan? Kung hindi, tanungin mo muli or tanungin natin muli ang ating sarili. Ako ba ay isang tunay ng mananampalataya or isa lamang church-goer? God has always been faithful to us kahit sa mga pagkakataong hindi tayo naging tapat sa Kanya, for He cannot deny Himself. At ang katapatan niyang ito ay patuloy pa ring tumatawag or humihimok sa atin na tayo man ay maging tapat na tagasunod niya. Magkaroon din sana tayo ng pangarap bilang mga mananampalataya upang katulad ni Abel, Enoch, Noe, Abraham at ng marami pang mananampalataya na nauna na sa atin ay mag-iwan tayo ng magandang halimbawa at alaala. We can always come to Jesus as we are, but we can never be the same. For if we have Christ in our hearts, we cannot help but change. Mga kapatid, let us heed to the call. God is faithful to us, so let us be to Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po at naway patuloy nating maranasan ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala mula sa ating Diyos.